Hello everybody, welcome to another video of here. This is a little bit different pero kahit paano related pa rin naman sa traveling because we're going to test this, the Thunderbox. Ito yung gamit namin ng pinaka power bank while traveling. Diyan kami nag-charge ng cellphone, laptop and everything kapag nag-outing kami. So meron kasing nag-comment sa comment section on the past video kung how many times daw po pwedeng i-charge ang laptop sa Thunderbox. So, how many times can this Asus laptop, gaming laptop, be charged on this Thunderbox 300 watt before it runs out of power? So, testing ngayon natin yan. So, how many times? So, right now, medyo lobat na tong battery ko ng laptop. Let's charge it using the Thunderbox. Currently, ang Thunderbox natin ngayon is, I hope you can see it, is 80%. Yan, 80% and charging. Nagcha-charge po siya ito using the solar panel sa bubong, which is a 100 watt solar panel. So 80% siya because ginamit namin siya kagabi pang ilaw ng garahe sa baba at saka dito sa taas. So kaya 80%. Pero let's try it on the real world. So i-charge natin tong laptop. Ang laptop is around 12% na lang. So let's turn on the Thunderbox first. Turn on the AC and then let's power it. Let's charge this laptop. Okay, so charging na siya. So it's now charging at 12%. Okay, time check, it's 10:54 in the morning. So check natin kung gaano katagal mag-charge ito, mag-charge to 100%. Please take note, this is a gaming laptop, Asus TUF gaming laptop A15. Ito rin ang gamit ko pang edit ng mga videos ko. Okay, ang processor niya is actually AMD Ryzen. I hope you can see it, and AMD Ryzen 7435. So, and then ang kanyang memory is 16 gig of memory, and then ang GPU, which is ito yung pinakamalakas kumain ng battery. Ang GPU niya is Nvidia GeForce RTX 2050. Okay, it has a 16 gig of memory, tapos may dedicated siya na 4 gig dedicated sa GPU. So kung mas mababa ang laptop nyo dito, mas faster ito mag-charge, mas onti ang electricity na nako-consume. So just note lang yan. Thank you. So as of now, 23% na siya and still charging. Bali simultaneous pala to, no? Habang nagcha-charge yung laptop, from the battery, ang battery nagcha-charge din through solar. Okay, para mas mabilis ang charging na tong laptop, let's shut it down na lang muna para mas mabilis siya. Shut down muna natin, tapos on na lang natin mamaya. Balikan ko after mga 1 hour or so. Yan. So basically, ang idea ng experiment na to, kung how many times can we charge this laptop using this bago to maubusan ng power. Kumbaga, i-charge ko to, gagamitin ko to, tapos i-charge ko ulit, gagamitin ko ulit, i-charge ko ulit. So, tingnan natin kung how many times yung cycle na yon. Hopefully, sana umabot ito hanggang gabi. Kasi, I think this experiment will stop pagka, na siya, 0%. Quick reminder din pala do sa mga interested na gustong bumili ng Thunderbox na ganito, at saka yung cable at saka yung solar panel na sa bubong, yung pwede kayong bumili sa
Lazada or Shopee, yung link po no nasa nasa description below. So meron yung mga iba nalilito kung wala daw doon sa description. Nando po 'yon. Kapag ka PC ang gamit nyo, ganito po itsura. Ayan. Ayan, kapag ka cellphone naman po ang gamit nyo, nandyan din po. Ito rin po, pakita ko sa screen. Ayan, ganyan po yung itsura. So, pwede po kayong bumili dyan. It will help this YouTube channel a lot kung dyan po kayo bibili sa sa mga link na pong yan. Thank you very much. Gusto ko nga palang mag-thank you kay Princess. Princess Sansina, pasensya na. Sansina 6830. Ayan. Siya yung nag-comment kasi siya dun sa sa mga videos ko dito tungkol sa sa Thunderbox. So, sabi niya, "Sir, ilang beses ko pwede maka-pull ng charge itong So, itong video na to, actually idea niya to eh. So, hindi ko kasi siya masagot ng direkta kasi hindi naman kasi talaga ako nagcha-charge ng laptop dito eh. Paminsan-minsan lang. So hindi naman talaga fully charge ko ito dito. So hindi ko siya masagot ng diretso. Kaya ngayon, so napaisip ako, sabi ko, mag-experiment kaya ako. So etong experiment na to is because of her. So thank you very much. Nagbinigyan mo akong idea kung paano natin malaman ngayon. Tsaka marami para for information na rin eh. Kasi gaano ba talaga tatagal to? Kasi simultaneously nagcha-charge kasi siya. So, especially now, napaka mahal na ng mga bilihin ngayon. Maraming interested bumili ng nitong power bank at saka solar para makatipid sa kuryente. So, thank you very much. So, hopefully masagot ng video na to yung mga tanong nyo. So, time check, it's almost it's exactly 12:01 tanghaling tapat, alas 12 ng tanghali. Bali 90% na siya. So kakabukas ko lang. So hindi ko na siya papaabutin ng 100% kasi as a rule of thumb kasi para hindi siya masyadong ma-stress out any gadgets, any laptop, cellphone or battery tulad nito. Hindi dapat siya actually, the rule of thumb, hindi dapat paabutin ng 100%. So, 90% lang, okay na siya. Para hindi ma-stress out. Pero, okay naman paabutin ng mga gadget to 100% as long as gagamitin ka agad. Kasi kapag ang masisira kasi ang battery, kapag umabot ng 100% tapos tinago nyo lang siya, nilagay nyo sa bowl, yan, may power bank kayo, doon masisira yung battery. Kailangan gamitin nyo kagad. Pag pinaabot yung 100%, paabutin. Dapat i-discharge nyo na kagad, gamitin nyo siya. Pababain nyo na at least 90 or 70% dapat yan. So kapag mabot ng 70%, 65, kahit itago nyo na matagal, medyo okay siya. So, yun ang rule of thumb, between 20% up to 90%. Yun ang pinaka safe bet, just to make sure na tatagal ang mga gadgets nyo. Okay? So, bali ganun din, yung mga gadgets nyo, laptop, battery, cellphone, huwag nyo rin papaabutin ng mga 20% below, 10% below, tapos itatago nyo lang. So, kapag umabot na siya ng 10 to 20% below ng dalawang yon, dapat i-charge nyo na siya. So, kasi masisira yung battery nun. So, as much as possible, ang pinaka-efficient sa kanya sa mga battery para tumagal is 20 above and below 90. So, yun. Sometimes yung ibang gadgets, 30% above dapat daw to 90. So, yun lang. A few moments later. So, 91% na siya yung charging. So, i-unplug na natin siya ngayon. Ito. Tapos, ang battery natin, medyo mahirap na, ayan. So, ayan, bali 70% lang ang nagamit ang nagamit is 10% lang. So, 70% siya. Well, 10% ang nagamit simply because as of now, nagcha-charge pa rin siya sa bubong namin yung solar panel at medyo mainit, tirik ang araw. So 10% lang ang nabawas
sa atin kasi 80% kanina. So, right now, eto ngayon, laptop, gagamitin natin, i-discharge natin. Eto rin kasi gamit ko sa work, sa pagtatrabaho, sa work at home kasi ako, computer programmer. So, gagamitin ko siya, tapos mag-edit na ako ng video, yung normal na ginagamit niya ito. Pabababain natin siya up to 20%. Kapag bumaba ng 20%, charge ulit natin siya dito. Okay? Tingnan natin kung hanggang ilang beses natin pwedeng gawin yun. Okay, so now time check. It is now 1:44 p.m. at medyo bumaba na sa 20% itong laptop natin. Ang ating laptop ay 17%. Discharging siya ngayon. So, lobat na siya. So, bali ito na ang second time natin na i-charge ang laptop gamit ang Thunderbox. On muna natin yung power. Yan, on na siya. Tapos, on natin yung AC nya. So, yan, gumagana na to. So, plug na natin siya. Ito. Yan. So, i-charge na siya. Charging na. So, 17% and charging. So, katulad nung kanina, para mas mabilis siya mag-charge, i-shutdown muna natin tong laptop na to. So, 17%. Then, yan. Shutting down. Okay. Balik tayo ulit after mga 1 hour. Kung ilang percent na siya. Bali, side note lang, no? Bali, nag-charge ang ating Thunderbox using the solar panel kahit na medyo makulimlim. All of the sudden, biglang kumulimlim siya. Medyo maganda yung natin solar panel. So, kahit na medyo makulimlim na to, nag-charge pa rin siya. So, ayan. Nabawasan kagad 1% dahil nag-charge dito. Take note din pala, etong laptop natin medyo malakas kumain ng kuryente kasi ano siya, nag-edit ako ng video. Bali, malakas siyang consume ng battery. Eto. Kung yung laptop nyo is hindi naman kayo nagbi-video editing or naggi-gaming, kung mababa lang naman specs nyo, so mas tatagal ang battery nyo. Ito saglit lang, ubos kagad yung battery, yung power niya. A few moments later. Okay, time check. The time is 3:02 in the afternoon, 3:02 p.m. At 90% na siya. Still charging. At check naman natin ang Thunderbox. Thunderbox is ayun, 83%. So from 88 naging 83. Konti lang yung nabawas. Okay. Yan. So 91% na siya. So tulad kanina, unplug ulit natin siya. Yan. Unplug ulit natin. Tapos turn off na muna natin to. Thunderbox. Plug natin siya. And tulad kanina, gamitin ulit natin to for the second time around. Second time na charge na natin to for today. Okay, tingnan natin kung hanggang kailan tatagal etong 83% niya. May power pa siya. Kasi continuous pa rin nagcha-charge Medyo umaraw pa ng gusto ngayon. 3:00 ng hapon. A few moments later. Okay, so time check. The time is 4:32 p.m. in the afternoon. So hapon na siya.
So right now ang ating laptop is 19%. So nag-edit ulit ako ng video and nag-work ako sa office, and so 19% na lang. At ang ating Thunderbox is 95%. So tumaas, super taas, so 95%, dahil kahit na alas 4 na, 4:30, malakas pa rin ang sikat ng araw, nagha-harvest pa rin siya. So again, let's turn this thing on. Tapos yung AC on natin. So oops, bumaba pa siya lalo, 18% na lang. Charge ngayon natin. So ayan, siya ngayon ay charging na. Okay, so again, turn off ulit natin to para mas mabilis ang charging niya. Balik tayo after 1 hour or so. Check natin. A few moments later. Okay, time check is 5:41 PM ng hapon. Still charging at 90%. Okay, so the battery now is 80%. Okay, so this is our third time na nag-charge ngayon neto dito. So again, off ulit natin. Yan. So yan, naging 91. Discharging na siya ngayon. So yan, babawas na siya ngayon, discharging na. So this is 80%. Again, gamitin ko ulit to kasi meron pa akong existing work. So edit ulit ako ng videos and some office stuff dito. Check natin kung magkakaroon pa, matatry pa natin tong umabot ng 4th charge or pang 5th. Time check at 6:08 PM. Alas 6 na ng gabi. So bali nag-stop na mag-charge ang solar. So check natin kung ilang percentage pa siya, ha. So tanggalin na lang muna natin to. Wala na, hindi, ayaw nyo nang mag-charge. So open natin siya. So meron pa tayong 80% of battery. So hindi muna natin to i-charge dito. So meron pa tayong 70%. Kapag bumaba siya ng 20%, tsaka tayo mag-charge dito. Okay? Off muna natin. Okay, time check. It's 7 PM in the evening. So gabi na talaga. Ginabi na tayo sa experiment na to. So ang ating laptop is only 28% discharging. So check natin tong battery. So our battery is 80% pa. So i-charge na natin etong etong battery with that 80%. So nakakabit ko na to. I-on ko pala muna tong tong AC niya. Yan. So yung AC naka-on na. So alternating current at this one, plug na natin. Ayan. So nag-charge na siya. So
Para pabilis siyang mag-charge, of course, kailangan shutdown natin, tsaka para magpagpahinga to. Kanina pa nag-work to eh. So, kaya pa kami nag-work. Shutdown muna natin. Kain muna akong dinner, then after 1 hour, balikan ko to kung ilang percent na lang to. Ang charging pala nito is pang 4th na natin. Pang 4 na charging na natin ito ng laptop. So, nabot na ako ng alas 7. So, pang-4 siya. 4 times na kapag charge ito. So, kain muna tayo. A few moments later. Okay, time check. It's already 8 p.m. in the evening. Alas 8 na ng gabi. And our laptop is 92% in charging. At sa Thunderbox, we still have 64%. Okay. That's very good. I think dating gawi. I will use this again. This is for the 4th time na tayong nag-charge dito. Subukan natin kung hanggang saan aabot etong 64% na to. Okay. So, turn off muna natin. So, ayan, on battery na siya. Naka-discharge na siya. So, gamitin ulit natin tong laptop. Good evening. Time check po ngayon is 9:30 ng gabi. Nagdi-discharge pa rin po tayo, ginagamit pa rin natin siya, itong laptop. Meron pa pong 24%. Tapos open po natin itong Thunderbox. Meron pa po siya ngayon 64%. And 64%. And dating gawi, bali i-charge po natin to for the 5th time. On po natin ang AC. So pang 5th time na po natin to i-charge. Charging na po siya. Alam nyo, to be honest, hindi ko akalain na ganito katindi tong Thunderbox. Alam ko maganda na siya, pero hindi ko akalain ganito siya kaganda. Kumbaga, na-expect ko mga 7 PM tapos na, or 8 PM tops. Pero right now 9:30 na. 9:30 na and nagcha-charge pa rin tayo for the 5th time. Grabe. So baka umabot tayo ng 12 hours. 12 hours na tong experiment natin na to. Kasi nag-start tayo is, if I'm not mistaken, is 10:54. So hopefully sana umabot ng 10:54 o talagang marami, safe to say, marami kayong magagawang trabaho sa laptop pag ito ang ginamit nyo. Okay, so dating gawi, punta po ulit tayo dito sa shutdown po natin para mabilis mag charge. Okay, and pahinga po muna tayo. We will come back after 1 hour. A few moments later. Good evening again, ladies and gentlemen. Time check po tayo ulit. Is this now 10:30 PM in the evening. At ang ating laptop po ngayon ay still charging with 91%. At ang Thunderbox, at meron pa po siyang 44%. I am very impressed. Thunderbox ito. 10:30 na. Magto 12 hours na po tayo. Malapit na mag 12 hours sa And as usual, gagamitin po ulit natin to. So ito na po yung pang 5th charge po natin. We'll try to drain this again to 20 or less percent. Okay. Then turn off po muna natin to.
everybody. Good AM po kasi right now is 12:01 na po ng madaling araw. So, lampas na po tayo sa 12 hours. I think pang 13 hours na po to. So, itong experiment po natin tumagal na po ng 13 hours. So, ang battery po natin ngayon dito sa laptop is 17% na lang. So, na-drain po natin up to 70% po to. So, ang ating battery po ngayon dito is 43%. Tapos, charge na po natin siya. Another one. So, this is pang 6 na po natin to. Pang 6 na beses na po tayong nag-charge po nito ng laptop. Check po natin ngayon. So, shutdown po na po natin muna to para mabilis yung charging. Balikan na lang po natin after 1 hour. Pahinga lang po tayo. A few moments later. Good morning again. It's now 1:08 AM in the morning. So, pang 14th hour na ito ng ating experiment. So, meron tayong 92% charging sa ating laptop and we still have 22% dito sa Thunderbox natin. So, ulit natin siya. Unplug. And turn off natin to. Again, gamitin ulit natin siya. Good morning again. Time check is 2:31 AM in the morning. At ginamit ko ulit tong laptop. Napababa ko siya up to 28%. Nakaano na siya, battery saving mode na to. So, ayan, energy saver on na siya. So, check natin itong battery, battery. Meron pa siyang 21%. So, I don't think na aabot pa yan ng 90%. Pero let's see, ha? So, i-charge natin siya ngayon. Yan. Okay. Yan. So, charge na siya ngayon. Charging. Okay. So, we are almost 2:30 AM 2:32. So, nag-start tayo dito ng experiment natin. Ito is 10:54 ng umaga AM. So, almost 11. So, almost 16 hours na tayo sa experiment na to. So, check ngayon natin ito kung aabot pa ito. This is for our 7th charge na to, pang 7 na, pang 7 charge na natin ito. Okay, tingnan natin kung aabot pa siya ng 90% itong 21 itong Thunderbox na may charge na 21%. Okay. A few moments later. So, time check again. 2:38 AM. So, after a few minutes, kaka-charge ko lang eto. Biglang namatay na tong Thunderbox. So, I think yung 20% nag-off na kagad siya. So, I think it's a security feature kasi parang meron pa yata siyang 20% dito pero hindi niya na sinasagad. Hanggang doon lang muna siya, i-stop niya na siguro. So, naka-charge pa tayo ng 31% dito sa atin. So, pang 7th charge natin to. So, umabot tayo ng 16 hours.
sa battery nito. Super ganda nito. Akala ko mga 7 or 8 PM lang tayo tatagal. Pero tumagal tayo 16 madaling araw na. 16 hours. Madaling araw, grabe. So there you have it. Thank you very much for staying this long. Maraming salamat. So this na. So i-shutdown ko na to, 31%. So there you have it. 7 times ako nakapag-charge dito from this battery. 16 hours ko nagamit itong laptop na to. So I think that is more than enough kung mag-work kayo. Sobra yan. Okay, thank you. See you on the next video.